Magandang araw po sa iyo. Ako po si Ronel Espino, mag-aaral sa National Teachers College na may kursong Bachelor of Science, Major of Information Technology. Nais ko lang po kayong pasalamatan sa pagdalo sa panayam na ito dahil ito po ay isa sa mga proyekto na kailangan namin gawin sa aming subject na Filipino. So, ang video na ito, ang layo ng video na ito ay ipakilala at ibahagi sa amin ang importansya at ng layunin ng inyong relihiyon na meron po kayo. But, bago po tayo magsimula, nais ko lamang po malaman ang inyong pangalan. Ako po si Luis Manuel M. Sancha po. Ano po ang inyong kurso? I'm taking Bachelor of Secondary Education po, third year student. Maraming salamat po. Nais ko lang po dito sa ang pinaka-importanting topic, ano po ang inyong relihiyon? I am a Christian po, specifically a born again. Thank you so much po. Then, bago po tayo dumako sa mga katanungan, nais ko lang po, kamusta naman po kayo ngayong araw? Okay lang naman po. Sinusulit yung pahinga dahil ay nga po katatapos lang po ng unang semestre. Maraming salamat po. So ngayon, magsisimula na po tayo sa unang katanungan. Ang unang katanungan po, paano mo ilalarawan ang iyong relihiyon o paniniwala sa isang taong hindi familiar dito? Siguro po kung paano ko siya mailarawan kasi yung church po namin is mostly nagfo-focus po siya kung paano tinatanggap mo sa buhay mo si Jesus Christ, kung paano mo siya tinatanggap as Savior mo. So mas nakafocus siya sa pagtanggap ng tao more on kasi sa mismong pananampalataya o dun sa mismong religion, sa mismong book na binabasa po. Maraming salamat po. Ang pangalawang katanungan, ano ang mga mahahalagang ritual o kaugalian na iyong ginagawa sa inyong relihiyon? Well, sa Christian or sa born again religion or churches po, wala naman masyadong relihiyon, hindi kagaya ng mga ibang religion kagaya po ng Catholic. Siguro isa po sa mga paniniwala namin or wala po kaming sign of the cross. So, panagdasal po kami is diretso pong ganto, close na palad, hindi po ganto na katulad ng mga Catholic. Meron din po kaming mostly dahil hindi ganun kalakihan yung mga churches namin, hindi kagaya ng sa Catholic at minsan sa isang private lang na mga establishment. Pag nagkakaroon ng session, mostly hinahati ito sa grupo. No, pag nagkakaroon ng session or pag nagkakaroon ng preaching, nahahati ito sa grupo. Tapos yung mga pastor or yung mga youth leader, sila yung nagli-lead sa mga nahahati na group. Tapos dun magkakaroon ng parang prayer meeting or prayer session. Maraming salamat po. Kumbaga, sa aming mga Katoliko, kasi ako po ay isang Katoliko, ang paniniwala namin, pupunta po kami sa simbahan para manampalataya. At itong simbahan nito ay nakatayo sa specific na isang lugar. Sa inyo naman po, parang nagkakaroon po kayo ng session or nagsasamba po kayo. Ayun po yung parang term na tawag sa amin sa isang private establishment. Correct? Tama po ba? Yes po, kasi isa rin po sa paniniwala ng aming religion na Jesus is not an establishment or ever, but it's in our heart. So wala po kaming tinatawag na specific na pagpiprayer kasi naniniwala po kami na ang religion ay nasa puso po ng tao at hindi siya nasa establishment. Maraming salamat po. So, ang pangatlong katanungan, paano po paano nakakaapekto ang iyong relihiyon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Well, katulad naman ng ibang tao, mostly of our morals ay nakatuon or nakaugnay sa ating relihiyon. Kagaya ko na mostly na din na akin mga beliefs and morals ay nakaangkla sa aking relihiyon. Pagdating sa bago kumain, nagpipray ako. Pag merong mga crucial na event, binibigay ko kay Lord yon para hinihiling ko na sana maging maayos yung mga event yun. Pag merong mga nangyayaring masama, nagpe-pray din ako at binibigay ko kay Lord lahat ng burden para
para maging relief yon sa akin. Maraming salamat po. Ang pang-apat naman po na katanungan, ano ang karaniwang maling akala ng iba tungkol sa iyong relihiyon at paano mo ito ipinaniniwanag? Well, based on my experience, wala naman ako masyadong natatanggap o naririnig na misconception sa religion namin dahil medyo open nga itong religion namin at mostly ng mga session katulad ng INC ay nabobroadcast siya. So kung ang mga tao may katanungan, madali lang siyang sagutin dahil nga merong recorded na session. So hindi ganoon kakomplikado ang relihiyon na to, hindi ganoon kakomplikado intindihin. Maraming salamat po. Ang panglimang katanungan, paano mo po pinananatili ang pagkakaisa o respeto sa mga taong may ibang relihiyon? Well, para sa mga hindi po nakakaalam mo, although from a very young age I am accustomed na mapanatili yung pananampalataya ko o maniwala sa mga tinuturo ng simbahan ko. Pero growing up, mas naging bukas yung utak ko, mas naging bukas yung mata ko sa iba't ibang paniniwala, sa iba-ibang mga relihiyon, no? So even now, although I'm in this religion, I'm still searching for a perfect home or a perfect institution na tingin ko ay babagay sa paniniwala ko kasi bilang isang critical na tao, meron din akong mga tinutuligsa na pamamaraan or mga beliefs sa aking relihiyon. Kaya naman alam ko na kahit may pagkakaiba ang iba't ibang relihiyon o iba't ibang paniniwala, ay isa rin naman na layunin nito. Ito ay ang maniwala sa Diyos, ang manampalataya sa Kanya at kilalanin siya bilang tagapagligtas ng sambayanan o ng sanlibutan. Maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong kasagutan. Ang susunod na katanungan, ano sa palagay mo ang mga dapat gawin upang maunawaan ng lipunan ang iyong relihiyon? Again, sorry. Ang katanungan po na ito, ano po sa palagay ninyo ang dapat gawin upang maunawaan ng lipunan ang iyong relihiyon? Ayun nga, kagaya nga po ng sinabi ko kanina na mostly ng our session was pre-recorded or broadcast online. So, wala masyadong nagtatanong dahil nga mabilis lang ma-access yung mga session. Kaya hindi na siya kailangan ipaliwanag pa. Maraming salamat po. At ang susunod na katanungan, sa tingin mo, paano nakakatulong ang relihiyon sa pagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa? Well, personally, I think na isa tong tulay sa pagkakaisa at isa rin tong pader sa pagkakabuklod ng lahat. Bakit ko nasabi? Kasi isa sa paraan para makognate ka sa tao is alamin mo yung relihiyon niya. Kasi kagaya nga sabi ko din na mostly of our beliefs and our morals are connected to our religion. So lahat ng mga gawin natin, lahat ng mga nakasanayan natin ay nakaugnay sa natin, sa relihiyon. Kaya para isa yun sa paraan para sa makaugnay ka sa tao, ay alamin ko ano yung relihiyon niya. Kaya ko naman nasabi na it's a wall that separate some people. Kasi nga, kagaya nga rin ng nasabi ko kanina na hindi lahat ng paniniwala sa relihiyon natin ay tama rin naman talaga, no? Naniniwala ako na religion should be critic. Kasi isang matibay o malakas na kasangkapan para manipulahin ng tao ay ang religion. So I believe na religion should be critic. Kaya ko nasabi na
it's a thing that connects us and disconnect us at the same time. Maraming salamat po. Ang last na katanungan po or ang huling katanungan, ano ang nais mong sabihin sa mga tao na gustong matutunan ang tungkol sa iyong relihiyon? So first, kung gusto nilang sumama sa aming gustong gustong sumama sa amin, gusto pumasok sa relihiyon namin, which is the Christian world or the born again, ay una, dapat 100% na desidido ka at dapat wala pumipilit sa'yo na sumama sa aming relihiyon, dahil isa yun sa number one rule ng born again, na dapat 100% nako-comprehend mo yung, or meron kang sapat na kaalaman sa relihiyon na to bago ka pumasok, no? Dapat bukal sa loob mo, no? Kasi nung pumasok ako sa hindi ka pwedeng pumasok sa born again na mostly BB ka. Dapat pinapasok or binabaptize kami sa born again pag meron na kaming muwang sa isip. So ako na-baptize ako nung grade 6 ako. So bago ako i-baptize, meron munang session, no? Meron munang session kung handa na ba kayo, kung sure na ba kayo sa gagawin nyo, na i-baptize kayo, magbabago yung religion nyo, or ito yung maging religion nyo. So isa yun sa number one rule ng aming religion. Dapat handa ka 100% na sure ka sa pagpasok mo rito. Maraming salamat po sa inyong mga sagot. So, dito po nagtatapos ang aking mga katanungan. Lubos ko pong pinasasalamatan ang iyong kooperasyon sa pagdalo ng panayam na ito. Sa huli, nais ko lang pong sabihin na lahat po ng iyong kasagutan ay makakatulong sa pag-share sa aming proyekto na ito. Ulit, ako po si Ronel Espino from National Teachers College, and maraming salamat po. Maraming salamat din po.